mga balita din na caught off guard si VP Sara Duterte sa The Hague. May nagtanong sa kanya kasi may mga kumakalat po na reports ngayon na nakalabas na raw ng detention facility ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero si VP Sara nung tinanong, tumanggi po siyang sagutin na oo, hindi. Ano po ba talagang balita dito? Nakalabas ba talaga ng detention facility ang dating Pangulo? Ang lumalabas ngayon, walang magpapasya o walang magde-decide on anything. At kung pwede sana, sabi ng defense, ewan ko nga rin, sa September 23, doon ang panahon para magpasya. Baga, harap-harap. Ayaw pa rin nilang matuloy yun. Kaya sabi namin ako, nakaka-worry, nakaka-concern na maski yung defense, sila umapayag na ipagpalit. Kasi yung interim release, kung ako gusto kong lumaya, pagpasahan nyo na ngayon. Kaya lang, mukhang material. At importante itong punto ng depensa nila. Di ba? Sila po mga kareaksyon ay natatakot na ngayon. Natatakot na talaga. Natatakot po na wala nang interim release. Tuluyang paglaya po ang inaasahan natin sa mga darating na araw. Kasi ito pong si Atty. Conti nararamdaman na nila eh. Wala silang mga ebidensya, wala silang mga witnesses. Kahit itong si Remula, wala nang ginawa kundi sumisi sa may taal. Naghahanap po ng bulalo. Di ba mga kareaksyon? Talagang dapat silang mag-worried. Dapat silang mangamba. Pero sa nakikita po natin mga kareaksyon sa nakikita po natin, malinaw pa sa sikat ng araw na itong si Conti ay talagang nanginginig na. Ma'am, takbo ka sa Oo, so abangan na lang natin kung kailan yung desisyon na yan na sinasabi mo, mabilis naman dapat. Pero bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Yon guys, magandang araw sa inyo. It's me again, Boy Sardin sa membro ng Banateros Vloggers. So ayan mga babae, nakita nyo yung preview natin. Tatay Digong, nasa Davao na nga ba? Bago na simulan yan, isang like naman mga babayan. So ganito mga babayan, no? Ito sa balita nito mga babayan, itong si VP Sara ay nagsikreto pa nga ba talaga na si Tatay Digong ay nakalaya na sa ICC? At itong si Atty. Conti ay may konting at malaking takot na. Na nalalapit na talaga ang paghuhukom ng mga halimaw sa banga. At talaga naman mababangha talaga itong mga kumalaban kay Tatay Digong. So ganito mga babae, ito, yan, lumalabas na yung mga balita ng mga sikreto na si Tatay Digong ay nakalaya na pero sinikreto pa ni BP. Gaano ba ito totoo mga babayan? Ito ang tanong. So manunood tayo ng full video, napakaganito. At mare, kumpare, napakaganda ng video na to. Panoorin mo itong napakagandang marites na dapat ay malaman natin. Napakaganda nito. At si BP, nung tinanong ay hindi sumagot na nakalaya na nga ba. Si Tatay Digong ay wala na doon sa ICC. Naku, na doon sa Davao. Pupunta na nga kami ng mga Banateros eh. Gumagayak na nga ako at pupunta na ako ng Davao para magpunta doon kay Tatay Digong, maglilitsyon kami ng baka. So ganito mga babayan, panoorin mo itong full video natin. Manood tayo dito kay Boss Reaction TV PH. At kung nagustuhan mo itong video na ito, pak-like naman, pa-share sa mga kumare natin. At kayo na mag-analyze sa balitang ito. Dahil ito ay hindi naman fake news, ay tayo mag-analyze sa mapapanood natin kung talaga ba na si Tatay Digong ay nasa Davao na o nasa something o sambang bansa na sinikreto pa na nakalabas na itong si Tatay Digong. Okay, shoutout sa mga masasaya dyan. Na si Tatay Digong ay talagang makalaya na at si sobrang tanda ng Tatay Digong ay dapat makauwi na talaga. At si Atty. Conti ay kinakabahan na. Yung 30,000 na mga victim ng drug on war. Naku, 30,000 na tao. Kung talagang ay magkakatuluyan yan sa kaso-kaso na yan, 30,000 na tao dadalhin sa ICC. Tingnan natin, ubos ang pera ni Digong, ni BBM sa kapamasahe ng mga 30,000 na mga mga testigo. Yan 30,000 na yan ba, Atty. Conti, na bigyan mo na ba ng mga passport yan at meron na ba mga ID yan? At yung mga buto na hinukay ni Remulla, sure ba kayo na dagdag na kaso na yan kay Tatay Digong?
pati buto ng mga manok. Oh, yung buto ng tatay ko nandun, hindi pa yun naagnas masyado, baka gusto nyo rin kunin. Sabihin nyo na lang na kasama rin yung tatay ko dyan sa Dragon War. Kahit namatay yung tatay ko sa cancer. Nanggigigil talaga ako sa... O ganito mga babae, panoorin natin itong full video. Ha? Panoorin natin to, ang ganda nito. I-play mo na yan, boy. Ang tagal mo magsalita. Oy, don't forget to like. Let's go! Yes po mga kababayan, you heard it right. Si PRRD po ay nagrantan through the defense team. They were granted with respect to their urgent request to defer judgment doon sa urgent request for interim release na motion nila. Kaya sabi namin ako, nakaka-worry, nakaka-concern na maski yung defense, sila pumapayag na ipagpalit. Kasi yung interim release, kung ako gusto kong lumaya, pagpasahan nyo na ngayon. Kaya lang, mukhang material. Oo. Importante itong punto ng depensa nila. O, di ba? Sila po mga kareaksyon ay natatakot na ngayon. Natatakot na talaga. Natatakot po na wala nang interim release. Tuluyang paglaya po ang inaasahan natin sa mga darating na araw. Kasi ito pong si Atty. Conti nararamdaman na nila eh. Wala silang mga ebidensya, wala silang mga witnesses. Kahit itong si Remula, wala nang ginawa kundi sumisi sa may taal. Naghahanap po ng bulalo. Di ba mga kareaksyon? Talagang dapat silang mag-worried. Dapat silang mangamba. Pero sa nakikita po natin mga kareaksyon sa nakikita po natin, malinaw pa sa sikat ng araw na itong si Conti ay talaga nanginginig na. Ma'am, takbo ka sa Informasyon. At kung ano man ito, ay mukhang may kailangan pang pagdaanang na, test o kaya parang expert, na hinihintay silang expert Oo. na tumingin itong informasyon. Kaya, abangan natin. Ang hirap Opo. mag-speculate para hindi na rin malito yung mga tao. Huwag na tayong mag-speculate. Hintayin Oo. natin kung yung mismong depensa ang magsasabi Oo. kung ano ba itong informasyon. Pero sa atin ngayon, ang epekto, nakaantabay tayo at nangangamba tuloy doon sa September 23. Pero Alright, Reaction TV Base nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin ngayong mga kareaksyon. Mantagin po ninyo mga kareaksyon. Dito sa pag-uusapan po natin ito, wala na raw o posibleng wala ng hearing sa September. Dahil po dito sa bagong impormasyon na ito, pinigilan po, in-stop po ni Atty. Coltman yung hinihingi nilang interim release. Sabi niya, Op, wag nyo na kaming bigyan ng interim release. Wag na, meron kaming bagong ebidensya Ngayon mga kareaksyon, kahit itong si Conti, yung Conti na lang ang utak niya, nangangamba na po. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon mga kareaksyon. Pwede ba? May pag-asa ba na lumaya ang Pangulong Duterte bago po sa PT ng September? Yan po ang kinatatakot ngayon ni Atty. Conti mga kareaksyon. Ito po sa video na ito mga kareaksyon, nagkakaroon po ako ng pag-asa. Nagkakaroon po ako ng pag-asa na dito para yatang nakasilip, nakakita ng butas itong si Atty. Coltman. At dito meron pong agam-agam ang Pangulong Duterte. At para yatang hindi na nagpapakita itong si Atty. Coltman sa kanya. Ang dami po natin pag-usapan ngayon mga kareaksyon. Ito na. Sino bang umpisa natin? Umpisa muna natin si Alvin Mamaya po si Atty. Conti ang kanyang yan na. Takot na po si Atty. Conti Takot na. Siguro narinig nyo sa intro. Sa intro pa lang yun, takot na po. Nangangamba na po si Atty. Conti. Para yatang nasilipan sila na itong lahat ng ginagawa nila mga illegal. Ito na po mga kareaksyon pagyan po natin to. My goodness, Lord gracious. What seemed to be a very small win for others is actually a big win for me. It is an indication that my regard to the judicial proceedings before the ICC is actually still at par with my expectations. Bakit po? The pre-trial chamber majority 2-1 with one dissent actually decided to grant the first request for
deferring the adjudication or deferring rendering judgment with respect to the urgent interim release of PRRD. Ano po ba ang ibig sabihin yan, mga kababayan? Ibig po sabihin, hindi pa nila i-decide on whether they are going to approve or they're going to deny the urgent interim release. In fact, they are going to defer it in order to give an opportunity for the defense team through the lead counsel, Attorney Kaufman, to better defend the former president with respect po doon sa motion ng urgent interim release. Maganda po yun, mga kababayan, kasi mabibigyan po ng pagkakataon ang defense team to argue further with respect sa mga bagong information na binigay sa kanila ng Office of the Prosecutor. Hindi po ito maliit na bagay, malaking bagay po ito kasi mas mabibigyan po ng opportunity ang ating defense team, ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na siya po talaga most likely ay mabigyan ng opportunity for an urgent interim release and for mabigyan ng provisional freedom which should be accorded to all of the accused. Mga kababayan, the former president is an accused, not an convicted criminal. Kaya po ako talaga ay sobrang nasisiyahan sa development na ito. Bakit nga po? Kasi po, ako po ay nananalig sa judicial proceeding before the ICC. And this particular development is an indication, is a very vivid example or representation na talagang ang ICC are only making decisions based on the merit. No external pressure should make them decide whether favorable or otherwise doon po sa accused or to the Office of the Prosecutor or to the victims with respect to the case before the ICC. Talagang importante po na talagang bigyan natin ng pansin ang nangyayari kasi importante po talaga na si PRRD ay mabigyan ng fair trial before the ICC. So, ibig sabihin po dito mga ka-reaction, yung pagpigil po ni Attorney Kaufman doon sa inihingi nilang unang interim release para lang sa panandaliang paglaya ay para dito mga ka-reaction. Ang nakikita po natin, para yata nakakita ng butas itong si Attorney Kaufman na ang inihingi na nila ngayon, yung paglaya, yung tuluyang paglaya dahil po wala namang makitang ebidensya. Wala pong makitang ebidensya ang mga judge dyan sa may ICC na malinaw na ebidensya na ito naman ang kinatatakot ni Attorney Kaufman. Ito po Attorney Conti. Ito po mga kareaksyon. Punta po tayo kay Attorney Conti. Parang nangangamba po ngayon si Attorney Conti na baka mapaya. Di ba ito? Papakinggan po natin. Hindi na cancel ang ating usapan, pero ang hiling nga po ng depensa nitong dating Pangulong Rodrigo Duterte i-cancel muna yung confirmation of charges on September 23. Ano po yung magiging implications nito sa kaso ngayon at ano po ba yung tinatawag nila na dapat status conference muna sa proseso ng ICC? Paano nyo po i-explain yan? Una, di umano kasi may impormasyon na hindi pa sila natanggap at merong impormasyon na late silang natanggap. So marami ito. Kaya hindi daw sila makapagpasya. At ang makikita lang natin dun sa redacted documents ay kumbaga dapat daw ay merong expert na tumingin dito sa impormasyon na ito. Kaya sabi nila, teka, what if sa status conference parang housekeeping, yung parang teka, ano na ba ang itsura, ang lagay ng palitan ng impormasyon o magkakaharap ito, prosecution, defense at yung judges. At siguro doon pagpapasyahan kung may magpapalit bang deadline o kaya okay na ba, pwede na bang ibigay ang impormasyon na ito, papaano yung iba. Ganun yung status conference para bang housekeeping, harap-harap o okay ka na ba? O kayo, okay na ba kayo? Pero hanggang hindi daw ito nagagawa, ay mukhang hindi napapanahon or hindi kaya ng depensa na humarap sa September 23. Problema yon. At actually, yung ganitong reasoning ay naging dahilan kung bakit ang depensa ay pinayagan na maipagpaliban muna yung decision, yung pagpapasya doon sa interim release. Kasi halos ready na eh. Yung sa interim release, kailangan lang naman may magsalita. 3
parang tatlong panig yan. Prosecution, biktima, at saka yung mga bansa. Ngayon ko nalaman na yung mga bansa pala, relevant states eh. Ako ba, interesting ito. States, kumbaga marami-rami, na nagsabi na, nagbigay na ng kanilang pananaw sa ICC. Kaya kung iisipin mo, di ready na magpasya yung ICC. Kaya parang sabi yata ng isang judge, bakit natin ipagpapaliban? Pwede na. Kumbaga, the issue is ripe for adjudication. Ito na hawak na natin lahat ng impormasyon. Kaya lang kung maalala natin, mga 2 weeks ago, sabi din ni Duterte, hayaan nyo kami na sumagot sa sagot ng prosecution. Pero Attorney Cristina, yung po pala ang dahilan kung bakit kagabi lumabas sa mga balita na ipagpapaliban yung desisyon for interim release, nakaapekto po pala itong request nila for status conference. Ngayon, tungkol po dun sa impormasyon na binabanggit po ng kampo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, base po sa inyo po mga impormasyon na natatanggap din, ano po ba ito? Talagang may information or is this another way para i-delay lang po nila yung pag-usad po ng kaso? Mukhang may laman yung impormasyon, palagay ko. At for me, telling na sinasabi nila, gagamitin nila sa depensa nila yung itong impormasyon. At kung ano man ito, ay mukhang may kailangan pang pagdaanang na, kumbaga, test o kaya parang expert, may hinihintay silang expert na tumingin itong impormasyon. Kaya, abangan natin. Ang hirap mag-speculate para hindi na rin kumbaga malito yung mga tao. Huwag na tayong mag-speculate. Hintayin natin kung yung mismong depensa ang magsasabi kung ano ba itong impormasyon. Pero sa atin ngayon, ang epekto, nakaantabay tayo at nangangamba tuloy doon sa September 23. Pero palagay ko konting linaw lang. Kaya yung status conference, palagay ko makakatulong ito para sa prosecution tsaka sa defense na magpasya kung ano ba, sino ba ang na-late dyan, ano bang impormasyon ng kulang. So ang pwede pala mangyari, posibleng kung sakali man napapayagan sila ng ICC, mababago po yung date for confirmation of charges, mamumove po yan from September 23 na hindi pa natin alam kung kailan. Gaano po katagal bago desisyonan itong mga ganitong hiling ng kampo ng dating Pangulong Duterte? Dalawa yung hiling nila ngayon eh. Yung una, wag muna decidean yung interim release, and then yung pangalawa, ito nga po na baguhin yung wag muna mag-confirmation of charges, dito muna tayo sa state conference. Gaano katagal po ang desisyon dyan ng ICC? Dapat mabilis lang kasi housekeeping, pwedeng kahit isang judge lang yan. Nakikita po natin mga kareaksyon, nangangamba po si Conti. Pinabayaan ko lang po para marinig po ninyo yung una. Meron pong natuklasan dito si Attorney Kaufman. Meron pong natuklasan na loophole. Na para yatang, ito. Para yatang mga kareaksyon, talagang naghahanap po sila ng malinaw at konkretong ebidensya dahil hanggang ngayon ay wala pa. Ito po, pakinggan po natin si Madam Manilet ha. Pakinggan po natin. Katatapos lang niya makakwentuhan si Pangulong Duterte. At dito may maririnig po tayo sinabi ng Pangulong Duterte kay Madam Manilet. Ano kaya yung sinabi niya? Hanggang ngayon yata hindi pa alam ng Pangulong Duterte ang kaso niya. Nako. Yun lang yung portion na narinig ko na tama ba yun na sabi ni QP na sinabihan niya miskin na siya na lang mag-isa, sinabihan ICC, di ba? Napali. Tama ba yun? Tama. Sinabihan ko. Sabi ko sabi ko nga sa ano siya nga di niya alam ang kaso niya. Tinatanong niya ano ba talaga ang ano ko? Kaso. So, hindi niya alam ang sabi ko wala sila makita eh. Nakalkal na sa ilalim ng kita na yung main ng mga tao. Ang kaso wala pa. Kasi Sabihin niyo hanggang ngayon po nag-advertise pa sila sa mga testigo na lumabas. At Ayan, eh. sa pilitan na talagang kinoko sa mga pulis na testigo, wala namang bumibigay. sinabihan ako nung may ano kasi diyan eh, may tao diyan na team diyan na nagsabi lang ako ng news. 'Di ba tama ba yung news? Na yung na kay ano na ba yun? Kay yung
yung nag-squill, na witness, Mhm. tama, di ba? Oo. Sinabi niya meron siyang kasama na Yes. Yes. Nagsabi lang ako yun, sabi ko sa English, sabi ko sinabi ko lang, kinwento ko lang balita. Hindi yan regarding sa kaso, balita yung kinikwento ko. Ganun yung ano, kung ano lang yung balita doon na ganun yung ano. Hindi ko nga alam kung sino yun. Hindi na ako nakikinig kasi ng news eh. Yun. Dasal na lang talaga na iling ko sa inyo na sana filtan niya nandito kayo. Dasal, walang tatapos sa dasal. Mag-try niyo sa kumbahan na dito na. Ano ho, yung nagkupit at nagkulay ng buhok dyan na sa ICC. Alin? Yung nagkulay at Oo, nagkupit. Yung kulay ng buhok niya na ngayon, ano na, yung parang brown. Hindi na yung dark na black, brown na. Sabi ko nga sa kanya, gusto ko. Tapos yung parang gano'n na, sino bang buhok? Parang ganyan, no? Parang gano'n, parang gano'n. Napay. Parang gano'n. Hindi yung, di ba, sabi ko nga sa kanya, yung buhok yung dati, ayaw ko yung gupit eh. Minsan, ano yung gupit eh. Pero, sabi ko sa kanya, gusto ko yung gupit. Yun, tapos minamasahe ko yung paa niya. Chinecheck ko kasi yung toes niya. Ay, mga ganyan. Tapos, may nakita ako kasi na parang mark na pula na line sa ano niya ba, sa talampakan niya. So, inano ko gano'n kasi ano yan eh, pag diabetic, ayaw ko lang. So, minasahan, inano ko gano'n. Sabi ko, palitan ko kaya kasi ako pabibili ng ano niya. Yan lang. Hugs ba yan? Hugs. Yung Uggs. Yung Uggs na gano'n, na slip-on, na close doon sa ano, gustuhan niya. Oo, na, ano niya. Sabi ko, palitan ko na to. Palitan ko na to. Sabi ko nga sa kanya, palitan kita ng mga bagong mga ano. Hanggang ngayon kasi hindi nila ako binibigyan ng bagong measurement niya, pati weight niya eh. Tagal ko nang inano yun. Kasi ayaw ko yung matapakan niya, lawlaw na minsan, hawakan daw niya yung pantalon niya. Diba? So, matapakan niya. Ano ba? Nagtusa ba? Gusto ko actually palitan lahat ng kaya yung reason why gusto ko liitin yung public measurement sa akin. Pero yun lang kasi Ma'am, effect. nasa sa'yo pag sumagot ka nito, ma'am. Kasi kahapon po na siya ng SMNI about na yung si Tatay Digong na Pinalabas nung sangaray. kahapon, Yung sangaray. labas sa ICC facility. Tinanong ko din ng lawyer, dininay niya sa akin. Actually, ang nagtanong sa akin na nandito na ako, yung doktora niya na nasa Davao, nasa Manila, taga Cardinal Santos. Tinanong niya sa akin na hospital ba daw. Nung tinanong ko yung lawyer, dininay. Tapos nung may na parang ano yata parang sabi ko, sinabihan ko na lang si doktora, sabi ko, doktora, malalaman ko. So, ang lawyer pala yung hindi nagsasalita. Yung nung tumawag siya sa akin last time, may guard na lumapit. Tapos sabi ko, ano sabi ko? Sabi, ay, ano daw, medical result daw. Sabi ko, sige. Kasi yan siya, hindi niya na binabasa yan. Never na yan siya nagbasa ng kanyang laboratory. Hindi na maintindihan niya kung paano siya. Hindi na yung binabasa. Ako na nagbabasa niya. Doon pa yan. So, yung marunong magbasa, hindi niya maintindihan medical, anything medical. So, sabi ko, sige, basahin mo para maano ko rin, maano ko kayo. Pagbukas na edad, sabi ko, paano malaman? Oo nga, that's nga ang result. Hello, Philippines. Dapat bigyan sila ng Google Translate para ma-translate. Sabi na, normal ako lahat. Nanibabasa sa Kailan po sunod na dalaw niya? I think Friday. Nasa Friday na. Check ko yung Tagal pala. Wednesday. O tama, wala nga Thursday, Friday. Hindi ka, ma'am? Laan ka mo. Ito tayo for Germany. Lagi, ma'am. Layo ba? 3 hours naman. Parang ano yan, parang
Tapos sinabihan ako ng guard, late ako. No, I'm never late. I just follow the instruction. Sabi ko, ganun. Sabi ko, instruction 2:30. Sabi ko, one daw. No. Kasi ano ko nga sa lawyer. Sila nagbibigay ng ano. From Germany. So how do you feel, ma'am, after seeing him for about a month and a half, no? Na hindi niyo siya nakita. Anong assessment niyo? Pumayag siya, ano mo siya. Inaano ko yun sa ano eh. Ako na nga nagiging kontrabida eh. Kasi sabi na, ako yung kontrabida. Kasi sinabihan ko nga siya eh. Hindi siya inaaway. Sabi, di ba, may right kami eh. Right kami na takot-takot. Diba, sa earlier. Tinanong ko nga si Sal Panelo, sabi ko, sabi ko kasi, siya daw kung kliyente daw niya, sinasabihan daw yan, sige, magtanong ka sa ibang, mag-inquire ka sa ibang lawyer, ganun, di ba? Siyempre tayo, isa lang naman ang purpose natin, di ba? Gusto natin makalabas. Kahit na anong gawain namin, maghahanap kami ng paraan, di ba? Sabi ko nga sa kanya, maghahanap kami ng paraan. Para hanggang ngayon na ngayon, bewildered ka, di ba? Kasi wala namang task sa Pilipinas. Tsaka working naman ang justice system natin. Di ba? Yes, patay na lahat yun sa Justice Supreme Court. Di ba? Buhay naman sila lahat. Nakaitim sila. Di ba? Yun ang ano ko. Wala naman ni isa. Wala naman ni-receive yan na kaso sa Pilipinas. May functioning pa na sa Pilipinas. So yan lang, bewildered hanggang ngayon kasi deprived mo ng buti sana ka mo kung may 40 years o yung So, sabi ko nga nasabi ko to sa lawyer, sabi ko wala siyang, only God knows hanggang kailan yan siya. Hininga natin, di ba? Lahat ng hininga natin, natitirang hangin dyan sa baga natin, lahat belongs to God. Oras na, nobody knows when yan kukunin ng Panginoon. Kasi pa-check up pa nila dyan, pa-check up, monitor sila ng monitor dyan. Monitor. Only God knows. Sabi ko nga sa, sabi ko, hindi magiging maganda yan sa iyo bilang abogado kung namatayan dyan. Ikaw. Nightmare po yun. Thank you very much, ma'am, dahil ang buong bansang Pilipinas naman, miski hindi kami kamag-anak, tatay po talaga ang turing namin sa... Yun! Narinig po natin na sinabi ni Madam Manilet na kung saan yun daw parang sinisikreto po nila mga kareaksyon. Yung in regards na kung dinala siya sa ospital o hindi. Hindi po naging malinaw kung talagang dinala siya. Sabi ng lawyer, hindi. Pero sabi ng iba, dinala. Ano ba talaga yung totoo? Dinala ba sa ospital o hindi dinala sa ospital? Diba? Hindi naman kasi magbabalita yung SMNI o yung, yun nga, ang SMNI kung wala silang basihan. O, diba? Balikan po natin ito si Sir Alvin patungkol dito sa tuwang-tuwa siya dito sa interim release. Talagang yun po ay isang indication, it's very indicative of the judicial proceedings before the ICC. Kaya yung mga tao nagagalit na huwag kayong maniwala kasi ganito ganyan, wala akong pakialam sa inyo. Ang paki ko po ay si PRRD. Ang paki ko po ay yung mga taong naniniwala na mapauwi talaga si PRRD sa lalong madaling panahon. Yes po mga kababayan, you heard it right. Si PRRD po ay nagrantan through the defense team. They were granted with respect to their urgent request to defer judgment doon sa urgent request for interim release na motion nila. So yes, nag-grant po siya sa parteng yan, and that allowing more time for them to submit more evidence, for them to support their arguments. Bakit po ba
si PRRD ay dapat bigyan ng interim release. Bakit po ba karapat-dapat na si PRRD ay mabigyan ng provisional release at tumira under house arrest doon sa host country who actually expressed their willingness to host the former president for the time being? This is a good development with respect sa kaso po ng PRRD. This is a very important note that we still have faith in the judicial process. We still have faith in the judges to look into the matter, that what's happening before the ICC, the cases charged before, filed before the ICC is definitely should go to the fair trial. So napakaganda po. However, na-reject po yung defense request to additional procedural action. Sorry. Hi, to enter the library is here. I'm not sure actually. There. Yeah, sorry. Sorry. Copies. So, yung another request po na procedural action, the second request was actually denied. So, it was because mainly it was unrelated to the main issue. The main issue is there was a request, urgent request from the defense team. Sinasabi po nila, we were not given this particular information which should be vital in our crafting the motion. Kasi nga, yung office of the prosecutor were very much, how do I say that, strong in their statements na hindi kompleto ang pagsumite ng defense team ng kanilang motion to file urgent request for interim release. It is not our problem anymore. The court should decide whether or not incomplete, how they characterize it or what not. Ang ibig po sabihin noon, nakitaan po ng pre-trial chamber, majority 2 versus 1. What is that? Sinabi nila na, hey, by the way, nakitaan namin with respect to the, although the submission is not complete, as for the office of the prosecutor, we are going to give leeway to the defense team to submit additional documents, to submit additional necessary arguments to raise before the court para mapakita overwhelmingly na talagang karapat-dapat mabigyan ng interim release si PRRD. This is a win for the Filipino people. This is a win for the Philippines. That meron po tayong laban dito, kaya hindi po ako nawawala ng pag-asa, mga kababayan. Hindi ako mawawala ng pag-asa hanggat hindi mapauwi si PRRD sa Pilipinas. This is the beginning. This is the beginning of a positive ripple effects of a positive series of decision that will be favorable to the former president, mga kababayan. So it's very important po talaga na magkaroon pa din po tayo ng paniniwala, magkakaroon pa po tayo ng respeto sa judicial proceedings. Hindi ba ako naririnig? O, tingnan nyo, meron na namang nag-comment na hindi kayo naririnig. So, hindi ako naririnig. O, di ba? Maganda pong balita yan, mga kareaksyon. Kaya naman itong si Atty. Conti, mga kareaksyon, talagang meron po siyang takot. Narinig po natin siya kanina. Ito po, pagpagnan po natin ulit. Mababago po yung date for confirmation of charges. Mamumove po yan from September 23 na hindi pa natin alam kung kailan. Gaano po katagal bago desisyonan itong mga ganitong hiling ng kampo ng dating Pangulong Duterte? Dalawa yung hiling nila ngayon. Yung una, wag muna decidean yung interim release, and then yung pangalawa, ito nga po na baguhin yung wag muna mag-confirmation of charges, dito muna tayo sa state conference. Gaano katagal po ang desisyon dyan ng ICC? Dapat mabilis lang kasi housekeeping, pwedeng kahit isang judge lang yan eh. Parang paghaharapin lang yung dalawang partido at sabihin, ano ba, may changes ba? Pero DJ Chacha, may isa pa na pending. Yung kanilang defense na challenge to jurisdiction, na wala namang jurisdiction yung court. Kaya wag na tayong tumuloy at all sa status conference. Kaya parang itong ICC, hindi naman sa lunod, pero parang medyo nasa leeg na ang kanilang motion galing dun sa kabila. Kasi may status conference para sa confirmation of charges kung hindi mapipigilan. At the same time, kini-question nila yung proceedings
Kumbaga, dapat hindi na nga nagsisimula ito, dapat hindi na nga tayo tutuloy dito. Kasi wala naman kayong jurisdiction. Tapos, meron pang patungkol sa interim release. Kumbaga, ang lumalabas ngayon, walang magpapasya o walang magde-decide on anything. At kung pwede sana, sabi ng defense, ewan ko nga rin, sa September 23, doon ang panahon para magpasya. Kumbaga, harap-harap. Ayaw pa rin nilang matuloy yun. Kaya sabi namin ako, nakaka-worry, nakaka-concern na maski yung defense, sila pumapayag na ipagpalit. Kasi yung interim release, kung ako gusto kong lumaya, pagpasahan nyo na ngayon. Kaya lang, mukhang material. Oo. Importante itong punto ng depensa nila. O, di ba? Sila po mga kareaksyon ay natatakot na ngayon. Natatakot na talaga. Natatakot po na wala nang interim release. Tuluyang paglaya po ang inaasahan natin sa mga darating na araw. Kasi ito po si Atty. Gonti, nararamdaman na nila eh. Wala silang mga ebidensya, wala silang mga witnesses. Kahit itong si Remula, wala nang ginawa kundi sumisi sa may taal. Naghahanap po ng bulalo. Di ba mga kareaksyon? Talagang dapat silang mag-worried. Dapat silang mangamba. Pero sa nakikita po natin mga kareaksyon sa nakikita po natin, malinaw pa sa sikat ng araw na itong si Conti ay talaga nanginginig na. Ma'am, takbo ka sa Oo, so abangan na lang natin kung kailan yung desisyon na yan na sinasabi mo, mabilis naman dapat. Pero nasa mga balita din na caught off guard si VP Sara Duterte sa The Hague. May nagtanong sa kanya kasi may mga kumakalat po na reports ngayon na nakalabas na raw ng detention facility ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero si VP Sara nung tinanong, tumanggi po siyang sagutin na oo, hindi. Ano po ba talagang balita dito? Nakalabas ba talaga ng detention facility ang dating Pangulo? Kung sakaling nakalabas, ay posibleng temporary lang, mabilis lang. At ang isang paraan para makalabas without, needing court order, ganyan sa atin, di ba? Kailangan mo ng court order, ay for medical reasons. So, posibleng may ganon. Pero yung paglabas na, patungkol sa kaso, walang ganon. Oo. For Makakalaya medical ka lamang reasons kung may lang. order mula sa court. Medical reason or emergency reason. Pero pagka mga gano'n na pinapalabas po for medical or emergency reasons, hindi po ba that ini-inform yung pong mga, halimbawa po kayo yung, or abogado na may hawak din po dito sa kaso? Or even hindi po nila alam. Di ba? Para yatang nasa labas na ang Pangulong Duterte at gawa-gawa lang nila na pinapasyalan nila sa kulungan. Hindi po natin alam. Kasi parang may kumikiliti sa akin eh. Parang may kumikiliti sa akin eh. Ito, pakinggan po natin. and yung pong mga biktima ng, yung pamilya po ng biktima ng drug war? Depende yan. Hindi naman sa lagi. Lalo na, naalala ko yan yung pwede bang magkaroon ng medical bulletin to kay Duterte. Alam nyo, hindi nila gawain yan. Lalo na, sa totoo, ang kanilang konsepto ay, the information is not ours to give. It is the detainees. At yung detainee, kung ayaw niyang ibigay yung informasyon, kung ayaw magka-status bulletin, medical bulletin, edi wala. Kaya, kung sa mga nanghihingi niyan, balik tayo kay Duterte. Kung pumapayag siya, ipapakalat yan ng ICC o kaya ng defense. Pero kung hindi siya pumapayag, edi talagang hindi lalabas yung patungkol sa anything tungkol sa kanyang medical condition. Hindi magsa-status bulletin yung parang, ito na, okay naman tong, parang mati-defensive ba? Ito picture nung nung sinasabi yung butot balat na, hindi naman. Hindi ganyan yung ICC. Tuloy lang sila kasi, may doktor doon na sasabihin na okay yung tao namin. Saka, narinig ko din naman galing sa Duterte family. Okay siya, glowing. Narinig ko ba yung kanina ko ba narinig? Glowing, pero pumayat. Opo. Okay, sige. So, Attorney Chrissy, kumbaga, ang importante po doon sa mga main case, no, tsaka sa proseso, dapat talaga maimpormahan ito pong prosecution at ang mga complainants dito. Yan pong pinaka-importante. Bagamat kaninyo may mga pag-agam-agam o pangamba, pero hindi naman po pwedeng maglabas ng desisyon o anuman pong major po, no, na usapin dito nang hindi kayo na bibigyan ng informasyon.
Yes, Manong Ted. Yun ang importante dyan. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin pinigay ang isang biyaya. Biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dati laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka Tatay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Binamatay niya ako, umiiyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Mabuti pa ang sardinas, may label. Tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.